Paano ko nga ba sisimulan? Ilang beses ka na yatang naging paksa ng aking paboritong larangan. Kinuha ko ang kwadernong niluma na ng panahon at plumang buti na lang ay di na itapon sa ilang pagkakataon. Una kong isinulat ang salitang naglalarawan ng iyong halaga, ngunit akin din agad itong binura. Naisip kong ang mga ito'y alam mo na, matagal na. Kung minsan ang isip ay hindi maiwasang magtanong, mga tanong ng paniniguro ng aking halaga, kung ganun pa rin ba ang iyong saya, noong ang oo ko ay tinatrabaho mo pa. Hindi pag-aagam-agam sa iyong nadarama ang mga salitang naisatinig ng diwa. Batid ko naman ang sagot, ngunit nais kong makita na ang bibig mo ay bumuka at bigkasin ang malakundiman nitong kataga. Ang tahimik pala ng gabi. Walang anumang huni kundi kapog ng pusong hindi ito ka ba? Natagpuan ko ang sarili sa loob ng iyong mata. Nakaupo at nakatingala sa mga tala. Batid ko ang wagas mong pagsinta. Taon na rin pala. Tunay nga na ang mga bagay ay hindi palaging singtamis ng candy sa tindahan ni Aling Nena. Hindi palaging singsaya tulad ng mga napapanood sa mga telenovela. Hindi palaging kilig tulad ng mga nababasa sa aklat pang romansa. Ngunit tulad ng nobela, tayo ay lilikha ng mahabang istorya. Tulad ng diksyonaryo, sabay nating aalamin ang kahulugan, hindi ng salita, kundi ng ating mga hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. At tulad ng melodrama sa dula, sisiguruhin kong tayo ay may wakas na kasiyasiya. Hayaan muna natin ang pluma ng ating tadhana ay gawin ang trabaho niya. Hindi tayo maalam sa mga mahika, ngunit ating gawing kakaiba ang bawat umaga. Dahil hanggat ang laso natin ay nakatali pa sa isa't isa, marami tayong bagay na maaring pagsaluhan na magkasabay, na magkasama. Teka, umaga na pala. Makikita na naman kita mamaya.